Bakit kaya parang kulang pa rin yung pera mo kahit na tumataas naman yung sahod mo? So today is our day 2 regarding our topic about economics for everyone. So going back to my question, napansin mo ba yun? Nagsisimula ka pala sa trabaho, may target income ka pa sa isip mo na kapag sumahod ka ng 20,000, tingin mo mas magiging okay ka na, mas magiging komportable na yung buhay mo. Tapos nung dumating yung sahod mo na nag 20,000 na, ba't ka na parang, ba't kulang pa rin? Kaya sabi mo, hindi, kapag 30,000 na, siguro mas magiging komportable na yung buhay ko. Tapos nung dumating yung 30,000 na sahod, ayan na naman, may mga bagong gastusin na naman. Tapos naging 50,000, naging 80,000, hanggang sa naging 100,000. Pero marami pa rin mga tao nagsasabi na parang kulang pa rin. At alam mo, hindi lang ikaw yung nakakaramdam nun. Kasi alam mo, isa to sa mga pinaka nirereklamo ng mga workers, ng mga OFWs, mga negosyante, kahit pa yung mga professional na matataas ang mga kita ha. Kaya ang question talaga dito, kung tumataas naman yung sahod, bakit parang hindi pa rin gumagaan ng buhay? So, ang sagot dito isang concept na kailangan matutunan at maintindihan ng mga bawat Pilipino. And this is our topic para sa day 2 ng Economics for Everyone. Let's talk about inflation. Okay, ang inflation is yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto, serbisyo, sa paglipas ng panahon. So, sa madaling salita, habang tumatagal, mas kaunti ng kaunti na bibili ng pera mo. Think about this. If you have 100 pesos today, it doesn't necessarily mean na pareho pa rin yung halaga niya makalipas ang 5 years, 10 years. Yes, parehas yung number. Yes, 100. Number 1 and then may dalawang zero. But yung capacity nito to buy, nagbabago siya. Kung iisipin nyo, mga nakaraang dekada-dekada, yung mga magulang natin, mga lola natin, sinasabi nila na, yung isang pera, ang dami ko na mabibili niyan. Hindi ko nga alam ano yung isang pera. Sabi nila na, nabili ko tong ektarya ng lupa na to sa halagang 100 pesos. So yung 100 pesos na yun, siguro nung panahon ng magulang natin, nakakabili pa yun ng maraming pagkain. Kumbaga, kayang bumuhay ng buong pamilya na may 3 anak. Pero ngayon, isipin nyo, kung pupunta kang Jollibee, McDo, may mabibili ka bang worth 100 pesos pa doon? Na mabubusog ka. Meron siguro, oo, soft drinks kaya. Pero hindi ka na mabubusog doon. Tapos dati, parang kung iisipin mo, pag meron kang blue bill, yan, ang 1,000 pesos, parang feeling mo, ang laking pera. Pero ngayon, yung 1,000 pesos, ang bilis silang maubos niyan. Isang labas mo na lang yan. Hindi naman dahil maluho ka, hindi dahil ligwak ka when it comes to handling money. That is because of inflation. Alam niyo guys, hindi ito nakikita ng maraming tao. Hindi mo siya nararamdaman. Kasi hindi naman nababawasan physically. Yung pera mo, hindi naman nababawasan yung 100 mo ng isang zero. That is why, kapag tumaas yung sahod mo ng at least 5%, masaya ka. At of course, tama lang naman yun. You have to be grateful and thankful. Kasi pinaghirapan mo yun eh. Pero however, kung parehong taon na yun, tumaas ang presyo ng mga bilihin ng mga around 8%. Imagine mo yan, tinaas lang ng sahod mo 5% pero itinaas ng bilihin 8%. Egul yun. Tumaas ang presyo ng bigas, tumaas ang presyo ng mga karne, tumaas ang presyo ng mga gasolina, tumaas ang presyo ng mga kuryente, tumaas ang presyo ng renta, ng pamasahe. Yes, on paper, malaki yung kinikita mo. But in reality, mas kaunti lang nabibili ng pera mo. That is why kahit may salary increase ka, makaramdam mo wala pa rin nangyayari. That is why marami pa rin talaga napapaisip. Bakit parang di ako umaasenso? Minsan hindi naman dahil hindi tumataas yung income mo. Most of the time dahil lang talaga mas mabilis yung tinataas ng inflation compared sa tinataas ng sahod mo. Sabi nga nila parang ito yung parang tahimik na magnanakaw. Ito yung bagay na parang tahimik na kumakain ng halaga ng pera mo. Inflation yon. Hindi mo siya nakikita. Wala siyang tunog. Wala siyang babala. Pero guys, taon-taon, unti-unti nga binabawasan yung purchasing power ng pera mo. Kaya posible, kung may 1,000,000 ka nga, milyonaryo, sabihin na milyonaryo ka. After 20 years, hindi na yan 1,000,000 ang tumbas niyan. Kaya nakakalungkot yung mga tao nag-iipon na hindi marunong magpalago ng pera, hindi marunong mag-grow ng money, hindi inaaral kung paano i-multiply. Akala nila ligtas na yung pera nila dahil nakapag-save sila, dahil nakapag-ipon sila. Pero habang lumilipas yung panahon, mababawasan yung halaga nun. Kaya bakit mahalaga to? Dahil kapag naiintindihan mo kasi yung inflation, mas naiintindihan mo kung bakit hindi sapat na nag-iipon ka lang. Bakit mahalaga na mag-invest. Bakit mahalaga na magdagdag ng skills na posibleng makapagpataas ng income mo.
Bakit mahalaga na makapagnegosyo or makapag-build ng assets, ng wealth? Bakit mahalaga ang financial planning? Kasi hindi na lang talaga sapat na kumikita ka ng malaki. The bigger question here is, mas mabilis ba lumaki yung pera mo compared sa inflation? Kumikita ba yung ipon mo ng interest na mas malaki sa tinataas ng inflation ngayon? And the reality is, ito yung pinakadahilan bakit may mga tao na kumikita ng 30,000 na meron na iipon at merong may mga tao na kumikita ng 100,000 pero lagi pa rin kapos. Hindi lang income yung laban dito. Kailangan din natin maintindihan kung paano gumagalaw yung ekonomiya. Always remember na hindi ibig sabihin tumataas yung sahod mo. Pwede ka nang yumaman. That is why, again, sobrang importante na alam natin mamili ng mga boboto nating mga government officials kasi malaki ang role ng gobyerno sa inflation. Ito isipin mo, ang ekonomiya parang sasakyan yan. Tapos yung mga mamamayan, sila yung nakasakay doon sa sasakyan na yon. Yung mga businesses, yun yung makina na nagpo-produce ng trabaho, ng mga produkto. So yung government naman, siya yung tumutulong na magbigay ng direksyon, gumawa ng mga traffic rules, and ma-make sure na maayos yung takbo ng sistema nung sasakyan. Kasi yung government, sila yung gumagawa ng batas, ng mga patakaran. They make sure na maayos yung takbo ng ekonomiya para maprotektahan yung mga consumers sa mga manloloko. Ma-regulate yung mga bangko. Siyempre, bibigay ng business permits. And nagpapatupad ng mga labor laws. So ngayon, walang gobyerno, maging magulo yung negosyo, mahirapan yung ekonomiya na mas lumago. And hindi naman talaga goal ng gobyerno na eliminate ang inflation kasi inflation is normal naman. Most especially if the economy is growing. So, ang gobyerno, ang ginagawa niya is they make sure na everything is under control para ma-maintain yung price stability. Para yung cost of living, hindi siya tataas ng sobrang bilis. So, kung papansin nyo ngayon, di ba may shortage ng fuel, ng food, ng mga basic necessities. So, ngayon, ang gobyerno, ang role nila is dapat masuportahan nila yung mga local production, ma-improve yung mga agriculture, makapag-allow ng mga imports kapag insufficient na yung supply. And syempre, makapag-invest sa mga transportations and logistics. So, kumbaga, more supply generally can help the prices na maging stable. Kaso nga lang dito sa Pilipinas, kapansin nyo naman, di ba, na logistics pa lang, transportation pa lang, sobrang sablay na. Yung mga truck ban, yung mga binabahang lugar, yung mga trend na hindi maayos, yung mga daan na sira-sira, yung hindi ma-resolve na traffic. So, lahat yan nagkukos yan ng inflation sa atin kasi bumabagal yung ikot ng supply ng mga goods and services. So, since onti yung supply, dahil mabagal ang ikot, mas nagtataas yung presyo. So, imagine nyo, nag-elect tayo ng government official na hindi alam to. Na yung simpleng transportation and logistic pala na yan ay makaka-apekto sa overall inflation natin. Na kung bakit hirap na hirap pa rin yung pakiramdam mo up until now na walang pag-asenso. Dahil pala yung gobyerno walang ginagawa sa mga transportation natin. Yung akala natin, yung simpleng traffic na yan, traffic lang, nakaka-apekto yan sa inflation. So another is, Bangko Sentral ng Pilipinas, sila yung primary institution na responsable in controlling the inflation. Kasi when the inflation gets too high, yung BSP, pwede nang taasan yung mga interest rates para people would invest more, put their money in the bank para mas lesser ang mga gastusin, mas lesser ang spending, mas lesser ang money circulation sa ekonomiya. So, tataas nila yung interest rate and then encourage nila yung mga tao sa mga bangko na mag-invest. They will make sure na yung pag-utang ay mahal. So, hindi ka na makakabili basta-basta ng sasakyan na low down payment na may ganitong interest rate. So, tataasan nila yung interest rate nun. So, hindi ka na basta-basta makakapag-loan. Kasi ayaw ng BSP na gumagastos ka. They wanted to make sure na magkaroon ng slow spending and demand para hindi talagang bumulusok pataas yung inflation. So, ang nagko-control niyan si BSP. Siya yung nagmamandate sa mga bangko na, taasan mo na yung interest rate. So, napakalaki ng role ng gobyerno. That is why we have to be very, very careful in choosing our government officials. That is why ganitong information about economy ay hindi dapat pinapasawalang bahala. Dapat aware ka. Dapat alam mo. Dapat naiintindihan mo. Kasi pag naiintindihan mo, boboto ka ng tama.